Para sa akin, wala eh. Parang given na siya eh. Kasi hindi mabubuo yung flip top pag wala ako sa lineup eh. Pakiramdam ko lang ha. Hindi, joke lang. Mga recent battle ni Kayram, burara siya, di siya nagkakabisa ng maayos. Pag ginawa niya yun ngayon, tapos na. Sobrang dominante niya sa battle at kita ko naman yun sa mga past battles niya na sobrang agresibo niya talaga. Kaya yun ang pinagandaan ko ngayon. Feeling ko, gagamitin niya yung strength niya talaga, which is comedy. Yung pag-iilonggo accent niya para makuha niya yung crowd. Yun, Saki, galingan natin pareho at sana mag-choke ka mamaya. Tangina mo, lagi mo akong tinatalo sa basketball. Yari ka sa akin ngayon. Flag Top Zoning 16 dito pa rin TIU Theater Makati, pang-apat na laban na ng gabi. Flip Top mag-ingay para sa sarili nyo, lahat ng mga kasama natin dito at lahat ng MCs na bubuo ng liga. Maraming salamat palagi sa inyo lahat. Support ang Tunay Live Online. At syempre kahit na rin sa lahat ng mga unggoy, shoutouts na rin sa inyo. Shoutouts sa Represent Collab, silipin nyo to, bagong labas, Flip Top, RX Panda. Kalalabas lang, meron tayo dyan, onting stock. At syempre, PM na lang kayo sa RX Panda page at sa mga ibang Represent Collab natin kung natitripan nyo yung mga disenyo. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Sa piling ko at bayag ko laging bit-bit. Walang araw maaabot ko mga bit-win. Tinapakan ko na lahat ng mga inggit. Partida, di pa nga ako nakasindi. Shoutout, Moro Beats, Baby Jack Apparel, yun lang. Yeah, shoutouts Moro Beats, silipin nyo yan, Baby Jack Apparel, clothing line ni Zaki. At sa kaliwa naman, Das Macavite represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Kayram. Tila pasuntok sa buwan pero palang araw ay aking tatamaan. Marami man ang humaharang pero lahat baliwalayan habang Shoutout Chillionaire, Mick and Chill, PSP Gym, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Boxing Dose, Crown Manila, Got Bars, Papa Kels, Nisco, Dudes Hop ng... Ang ina nyo, wait lang ha. Dudes Hop sa aking kicks na malupit at shoutout din kay OG El Niro, Doc Saibe ng Dentalica, syempre. Sa mga kababayan nating OFW, especially sa mga tropang FBC Alcobar at Damam Saudi. I love you. Hindi na sila nagkoitos, pero nag-usapan na nila. Pumayag naman silang pareho na mauna si Kayram. Pakinggan natin unang banat, Zoning 16, Kayram. Lagago ko. Ikaw ba si... Zaki? Yung champion ng Sanagan? Proud ka doon, iyong kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Di mo tinalo si Rafian. Ikaw doon yung na-salvage. Bugbog at na-damage kaso mahirap talaga tibagin lalo kung may home court advisor. Gago! Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Gemarant. Di lang kanto nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonants. Ganyan ka-confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging consihal, edi consequence. Ganun ba? Speaking of consequence, harapin mo tong consequences. Malamang kukulubot yung rounds na parang korting pesos. Style niya, tagilid yung mouth, tas konting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Siya si Saki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel. What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka? Di mo man lang ba naisip sa akin kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon?
Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-baby jack apparel, tapos gumaganon-ganon. Ganyan kakabaduy. Tipong nalalasing sa root beer. Ingatan mo yung design mo, ha? Baka gayahin ng musgir. Pero bilang suporta, bibili ako ng baby jack mo, tol. Lilibre ko lahat ng rider, sino walang pamunas ng motor. Tang-ina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng tiket? Di ba? Paldo na naman ang paring Riam ko. Laki na naman ang kita mo. Pero request ko lang sa'yo, boss. Balik mo na yung linya ko. Ikaw, kampiyon ka sa tingin mo? Ganon ba saki? Ngayon ka magmalalim, pues. Baon ka saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganon ka saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. O hindi ko pinali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Get out of my face, land boy! Una banat! Pakinggan natin, Zaki. Yabang mo ah. Huwag mo nga akong kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman. Tapos, nilalait pa yung brand ko, Baby Jack. Yung sa kanya, Chillionaire. Wak ang puta, Chillionaire. Tapos yung may-ari, hampas lupa. At saka, kino-question mo yung pagcha-champion ko. Ako, wala na ako dong problema. Ang mahalaga, nasa akin na yung pera. Tangay na, marunong na ako mag-rebat ng 3, putang ina. On the spot pa lang yun. Ito, written na. Scary voice. Si Kairam lang kalaban. Kaya siguradong sosoplakin. Parang tinapat nyo si John Jones kay Jonah Renz. Magtawag na ng kampe tsaka respondeng mabilisan. Kasi wala akong pake kahit ex-boyfriend ka ni Lip Cram. Nagsulat man ng mabuti tsak dehado mga multi mo. Paano mo ko tatalunin kung tinalo ka ni Unico? Di nag-i-evolve yung talent, skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-ilonggo accent. Pang newbie mag-rap, tong uhuging panggap, puro multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Ubod ka ng dope? Wak na nga yung mga written, tapos puro ka pa-choke? Kakampi mo buong pangkat, taga-ambag sa versot lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Binuking na ni Castillo pagpapasulat nyo, kaya bistado ka na. Anong silbi ng taga-sulat mo kung yung taga-sulat mo, tinalo ko na? Dati palagi itong ganado. Ngayon, tamad na siya mag-rhyme. Parang sawa na siya sa life. Lagi kasing sira yung motor niya, kaya nawala na siya ng drive. Siya si Kairam Pinyaga, isang lame na binata. Walang silbi sa bahay, puro game sa tilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas bigla ang matutulog. Weak tong engot, tinipid yung effort, porket sinabi ni Arik na di ganun kahalaga yung win-loss record. Madalas yan tamarin kaya wala na sa hulog. Wala pa ngang nararating nawawalan na ng gutom. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo kaya... fuck. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo basta tumiif na lang. Burara ka sa karir pati sa iyong writing. Napabayaan mo na rin pati iyong hygiene. Sa mga music video, ang angas ng drip.
Laging mukhang mamahalin. Yung tema ng music, napaka-sweet. Pero mukha siyang maasim. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka trip ng chicks. Yung ngipin niya sa harap may nakadikit na Mr. Chips. Bago ka mag-bars at schemes, bro, brush your teeth, bro. Kaya, paano mo ko maa-outclass kung hindi mo magawa kahit magmumug lang ng mouthwash? Tartar niyan, 6 na layer. Grabe yun, yak. Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Yung mga staff ng Wishbus, lahat sa'yo naaanoy. Kasi tangina, yung mic nila hanggang ngayon nangangamoy. Sobrang dirty nito ni Kupal, Iwi. Gustong mag-XB kasi kung mag-toothbrush, yearly. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas? Gusto mo maging si Flo G porket ngipin mo may pastillas? Si Flo G, may 3 milyon sa bibig. Si Kairam, puro tinga sa bibig. Last, magmiminti sa mga pyesa pagkat wak mga rhyming. Ang tingin ko sa'yo, Kairam, pampaganda ng standing. Putang inan to. Uminom daw ako ng Cobra tas natulog. Wala kang pakimen. Uminom ako ng Cobra tas natulog para mas lalong wala akong gagawin. Tangina mo, inaasar mo ba yung XB? Naiinggit ka, boss? Palibhasa, nakikisawsaw ka sa eksena habang nakakabanding ko. Dasos. Round 2 game? Yeah! May napanood akong laban mo sa rap lines. Sabi mo, ayaw mo sa flip top kasi puro squatter nandito. Oh, sinungaling ang puta. Eh di ikaw na may magarbong shelter. Pero nung natapos yung sunugan, yung flip top, ginawa mong evacuation center. Ang tigas ng mukha mo. Sabi niya kay Plaridel, Mongoloid ako mag-rhyme bobo. Boring guy na kung mag-rap slow-mo, ikaw ay overhype na parang Kai Soto. Seryoso? Sariling kababayan binababa mo? Awit ka? Kala mo talaga may arit siya? O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ikaw nga'y kangkarot ka maglaro. Kaya wag kang feeling buy. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao, wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? At di ba member ka ng Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad. Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. Kaya pala nag-vlog ka na lang. Ikaw na mismo nangayaw. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Grabe yung viewers mo, 83. Solid ang fanatics. Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Suggestion lang. O, diba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lidegard. Sabi niya kay M-Site, 3GS nung round 1, 3GS nung round 2, pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Anong lasa? Paalala ko lang ha, nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi ka pumareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Sinilasin kita dyan eh.
Ano itatanggi mo? Sige, amigo, deny mo. Uubusin ang kan. Ulul, ubusin mo naman ang nido ni Saito. Pati si Boss Arik gusto pagatasan. Talagang ang adik ka, men. Gago, pagtapos ng battle na to, wala magbabago sa TF mo. 1-6 pa rin. At last, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik. Kasi nilabas mo yung giggle sa sarili ko. Pero kahit palagi mo akong tinatarantado, boss, hindi ako magbabago. Parang DP mo. Paano, balikan natin! Sir Arik, salamat daw kasi nilabas mo yung gigil niya. Ako naman, nawala yung gigil ko. Tsaka nilalait mo yung Moro Beats, lakad ng lakad. At least malakas pa rin dating. Yung Moro Beats, kahit ganun yung music video, at least hindi na ban sa gang squatting. Natututo na talaga ako mag-rebat eh. Si Kairam, tangina, napakahusay niyan sa pagbabasketball. Pero pag andyan si Shernan, inuutusan lang. Nakaka-bad trip yun. Pero star player yan ngayon. Kaya lahat panis. Star player na amoy. Star anis. Player na player yan si Gago, kaya lahat takot na. 5 a.m., wala pang hilamos, nasa court na. Punong-puno yan ng energy. Sobrang competitive, nilupusan yung referee. Pero laro nito, pambata. Puro dribble ang kanyang style. Sobrang lakas ng tama, nagsispin move, walang bantay. Yung moves ko, parang performance ni Jokic. Yung moves mo, parang crossover ni Jovic. Pag nasa court, ba't wala yung boss? Pag nasa court, saksakan ng galing, unstoppable. Pero sa iyong battle rap career, you drop the ball. Ikaw ay pastime lang, kaya masyadong binasic. Mas fragile pa kaysa kay Anthony Davis. Basketball player ka, di ba? Yung motto mo, ball is life. Eh bakit yung balls mo di makabuo ng life? Oo, baog. Oo, baog yan. Kaya dahan-dahan siyang na-burnout. Problemado araw-araw kasi mababa kanyang sperm count. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Si Kairam, pag nilalabasan po siya, 2 lang yung patak. Babae mo, palagi mong i-check. Baka iwanan ka niya bukas. Kada tapos nyo daw mag-sex, di na kailangan ng pamunas. Bubuntisin na lang yung kanyang partner, di pa kinaya. Kung ako partner niya, palagi siyang buntis, parang iyabila niya. Ang malas naman ito ni Kupal, tila na wala ng lahat. Wala ka na ng mga magulang, di ka pa magkakaanak. MCing kawawa, disabled that week. Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Finishing. Walang mabubuo sa tiyan kahit pumatong siya maghapon. Huling testing niya ng ultrasound, putya yung album pa ni Marlon. Kaya, anong silbi ng mga bara mo na tekniko? Kung hindi na gumagana iyong testicles. Shit, ang lungkot niyan. Di kayang mag-anak. Sa sitwasyon mong yan, kailangan mag-adapt. De, tama lang din yan para di na dumami yung lahing pinyaga sa mundo. Kahit maka-impluensya ka ng maraming rapper, di mo masasabing galing sila sa tamod mo. Di ka magkakaanak kahit isa. Di mararanasan yung ganon. Yung anak ni Irish sa iba, isipin mo na lang na sa'yo yun. Tangina yun na yun. Buo ang kalahati ng rounds puro baog.
Tangina, barok kamen. Porke wala pang anak, baog na. So, ibig sabihin, baog ka rin. Tanginan to. Mga sinasabi mo, nasosobrahan ka na sa boka. Nasobrahan ka na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Sumusobra ka na, kanina ka pa, ha? Gago to, eh. Round 3 game! Yeah! Isa pa, game! Yeah! Putang ina, lakas, oh. May isa akong linya niyang paborito na sinabi niya kay Lip Cram. Sabi niya, palagi kang laglag sa isa buhay kasi kulang ka sa talent. Gusto mo mag-champion ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin! Wak, wak, wow, 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 wow! Pagka-championin pa daw. Paalala ko lang, ha, tinalo ka ni JD sa unang round. May linya pa siyang, mapipilayan tong pinsan parang DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Relative injury bars, mother father. Relative injury bars, mother father. Tangina ka, nakalimutan ko yung linya. Gago ka kasi masyado kang pabida. Tapos, tangina mo, masyado ka nang sumusobra. Alam mo, itigil mo na yung ganyan mo, naaangguluhan mo na ako kakadroga. Tanginang to, masyadong pabibo. Nalilito ako kasi mabaho ng hininga mo. Fuck! Tangina mo, ka na mag-fake joke! Tangina ka? Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Tangina, may bars ka. Ako, nakasakay na sa barko. Magaling kang mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako! Umalis ka na dito. Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino. Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss. Ilabas mo si Duma. At last, kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay, para sa akin, ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay. Yo. Bubuntisin niya daw yung lola ko. Nagdroga ka ba?
Di mo nga mabuntis yung asawa mo, yung lola ko pa. Tangina nito. Wak, sobrang weirdo. Di ka manalo sa sarili mong punchline, ginamit mo pa yung punchlines ni Sinyo. Mga bentard lang, wait lang. Freestyle muna. Sige, bakit ka naka-shades? Kahit magpaka-aggressive pa yan dyan, di pa yan deadly. Sa lahat ng mga 3GS, siya yung pinaka-friendly. Sobrang dami netong friends. Pinakamaamo sa pangkat. Pag nakikita niya ako sa event, biglaan niya akong hinahag. Kitang-kita ang galak na sa mukha niya lumitaw. Sobrang higpit ng pagkahag, tas ang tagal pang bumitaw. Si K-Ram sobrang bait, kaso minsan medyo diretso at honest. First time ko siyang na-meet, nagkwento na ng personal problems. Kwento yan ng kwento, sobrang daldal nito ni Boplax. Sa sobra niyang daldal, kaya niyang mag-isa mag-podcast. Sa pakikipagkaibigan, siya'y eksperto dyan. Friends niya yon, tapos friends niya yan. Pero di ako maaapektuhan kasi a friend to all is a friend to none. Dati solid to sa 3GS. Sila magbe-bestie. Kalaunan, mas gusto niya nang sumama sa XB. Si Lipram, palagi mong kasama nung madaming ganap. Kaso bigla ring iniwanan nung nag-panic attack. Ilalabas ko pagkawak mo, wala sa isip ko mang uplift jack. Masasaktan sa barko itong mahilig na mag-jump ship. Biglang iniwan niya si Lip. Grabe na to. Palipat-lipat ka ng team. Tangina mo! Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Kaso plans niya nag-flop. Si Mot nagkagig sa Thailand. Ikaw bantay ng shop! Si Mot, nagkakagig sa abroad. Ito, tamang dribble sa court. Kala mo, di ko alam yung sikreto nyo ni Tomas. Ulol, wag ka nang magpanggap. Halata ka na kay Ram. Pag walang customer sa shop, madalas yan mag-anal. Porket si Mot yung naging katandem, siya'y nagpipiling perfect. Tanga, ginawa ka niyang katandem para may tagabit-bit ng helmet. Lagi mong pinopromote ang inyong tambalan, pero pag may 2x2, ang kampi mo si Slakwan. Sa Mick and Chill, si Mot si Mick, si K-Ram si Chill. Yeah, chill no? Masyado kang mahangin. Stig ka ba? Wala ka nang makain, chill ka pa? Maayos mang asintahin, hindi masasapol yung target. Kung ikaw ngayon yung chill, yung kinalaban mo, cold-blooded. Chill lang yan, pero ang daming pinlastic. Chill daw siya, pero palaging impulsive. Wala kang killer schemes at saka discipline. Kaya sa Mick and Chill, ikaw yung weakest link. Magpasagip ka na sa mga kaibigan at tribe. Wala kang thrill, kaya sa akin ay sawi ka na bye. Itong si Chill, gagawin kong malamig na bangkay. Congrats. Flip Top Zonic 16, Zaki vs. K-Ram, mag-ace 1 beses para sa kanilang pareho, para sa laban na yun. Sobrang solid na lang pareho. Pero ang boto ng Urado, magigay 5-0, magigay para kay K-Ram. Yo, gusto ko lang pasalamatan Yuri Goat na dyan nanonood, sa Mikey Troyero, si Dante Hoop, Ace Herrera, at syempre si Kuya Bon. Jay, tangin na nyo lahat. Ayun siguro sa battle siguro nila ang pinaka nakita ko, pinagkaiba ng witty sa creative. Ang problema kasi mas maraming nagiging magandang linya si K-Ram kumpara kay Zaki. Siguro nanibago siya kasi sinabayan niya si K-Ram sa format ni K-Ram. Kumaga siya yung nag-adjust na sumabay kay K-Ram. Pero binigay ko yung round 1 tsaka round 3 kay K-Ram. Yung round 2 medyo dikit pa pero Zaki ako dun. Yes, ayun.
1-3, K-Ram. Si Ram, para sa akin, nakakagulat yung ginawa niya. Yung round 2, binigay ko siya kay Saki, 1, narinig siya kay Ram. Round 3, nag-choke ng konti siya. Pero kasi ang ganda nung linya niya eh. Kumbaga, sobrang hindi natin inaasahan yung ipapakita niya. Siguro sa quality ng mga linya, basta na-exasa si Ram, pero ang galing pa rin sa akin. Round 1, K-Ram. Round 2, Saki. Round 3, K-Ram. Sa linis ng performance si Saki, props. Pero going-bawi yung mga ginawa ni K-Ram sa stumbles niya. At mas marami siyang pasok. K-Ram. Yung C9, binoto ko round 1, Saki. Round 2, K-Ram. Yung round 3 sana deciding factor. Although nag-choke si K-Ram doon, kala okay sa akin na. Pero nabawi niya, kitang-kita naman sa akin. Saka yung mga, kumpara sa angle, yung mga bawi ni K-Ram, hindi lang basta comedy. Iba rin kaysa dati. Kaya, yun, K-Ram. Ayun, Class G. Pagdating sa punchline count, siguro mas marami yung kay Saki, pero yung creativity ni K-Ram, di natin matatanggi yun. Round 1, kinuha niya yung para sa akin. Round 2, para sa akin tabla yun. Dahil hindi masyadong nakalose ni K-Ram o hindi ganun kalakas yung ender niya ng round 2. So tumabla pa sa Saki doon, or pwede pa nga makuha ni Saki yun. Then round 3, binigay ko kay K-Ram kahit meron siyang choke, kahit meron siyang slip up doon. Kasi makikita natin na bawi niya naman nung after nung choke niya, ang lakas ng impact sa crowd, kita natin yun. Then si Saki, yun, props kay Saki sa sobrang daming punchline na binibitawan niya, pero iba yung creativity ni K-Ram dito sa laban na to, kaya K-Ram mo to. Ayun, feeling ko maganda naman yung laban. Nagulat ako sa pinakita ni K-Ram. Sobrang na-control niya yung crowd. Sobrang solid na experience yun, lalo na ako yung pinagtatawanan. Parang sobrang solid din ng ganun na kaya ko maging kalmado sa ganong atmosphere. Di nag-i-evolve yung talent, skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-Ilonggo accent. Pang-newbie mag-rap, tong uhuging panggap. Puro multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Ubod ka ng dope? Wak na nga yung mga written, tapos puro ka pa-choke. Kakampi mo buong pangkat, taga-ambag sa versot lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Yun nga, pinili kong mauna kasi pakiramdam ko na para mas makontrol ko agad muna yung crowd. Malaman ko kung yung energy ba nila is babagay dun sa mga sasabihin ko. Kaya mas pinili ko mauna. Nung round 3 medyo nakalimot, pero kahit paano nahugot naman. At ayun, kahit paano naitawid ko naman. Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Gemarant. Di lang kanto nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonant. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging consihal, edi consequence. Ganun ba? Ayun, may mga nakaimbak akong kanta. Tsaka inaasikaso ko yung brand ko ngayon. Ayun, more battles. Hopefully. Abangan nyo nga pala yung album na ilalabas namin ni Mot. Siyempre, As Meek and Chill. Supportahan nyo yan at marami pa kami ilalabas na kanta. Sana palagi nyo supportahan yung mga battle MCs, hindi lang sa battle kundi sa mga music namin. Yun, sana na-enjoy nyo yung battle at sana patuloy nyo supportahan kami tsaka yung Flip Top. Sa mga nunod sa akin na 46, tuloy-tuloy lang kayo. At wag na wag kayong mananawang sumuporta. Dahil tuloy-tuloy din namin gagalingan ng mga ginagawa namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Peace! Ululi, no? Gusto lang namin pasalamatan ulit lahat ng mga patrons natin sa patreon.com. Lahat ng tulong at suporta nyo mula noon hanggang ngayon nung panahon ng pandemya, at kahit ngayon natapos na yung pandemya, andyan pa rin kayo. Isang pinakamalaking shoutout sa inyong lahat. Isa-isayin natin to. Andyan pa rin mga kasama natin sa iba pa rin pag live tier. Si Tristan Van Exel Cadiz, shoutout sa iyo men. Kahit kailan PM kayo para i-avail nyo yung tier nyo. At sa Mag-ingay tier naman, nandyan si kay J Caps ng Cebu, kay John Paulo Gutierrez ng Bawan, Batangas, kay Todern, kay Ninoy Agsalo
Salud, kay Jans Perez, isang malaking shoutout sa inyong lahat. Susunod na tier naman yung recognized tier. Nandyan si Kenley Estrella ng Alberta, Canada. Kay Morris Mempin representing Bustos, Bulacan at Chicago, Illinois. Shoutouts kay Yagi Olaguera at kay Michael Joe ng Japan. At huling tier natin yung represent tier. Shoutouts kay Arthur De La Rosa III. Maraming salamat ulit sa patronage nyo lahat. Yeah.